Isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kasong plunder at graft laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Senador Bongo sa Office of the Ombudsman. Kasama rin sa reklamo ang ama ni Go na si Desiderio Lim Go at ang kapatid nitong si Alfredo Armero Go, na kapwa may-ari umano ng CLTG Builders at Alfrego Builders. Ayon kay Trillanes, ang dalawang kumpanyang ito ay nakakuha ng halos 7 bilyong halaga ng mga kontrata mula pa noong 2008, panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City, hanggang sa kasalukuyan. Git niya, ginamit umano ni Bongo ang kanyang posisyon at koneksyon kay Duterte upang ipasok ang negosyo ng kanyang pamilya sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno. Sinabi ni Trillanes na ang pangunahing sangkot sa katiwalian ay si Bongo dahil siya ang naging tulay sa kanyang ama at kapatid, at ang relasyon niya kay Duterte ang nagbigay daan sa mga kontratang ito. Dagdag pa niya, si Duterte ang pumipirma at nag-aapruba ng mga proyekto, ngunit si Bongo ang nasa likod ng lahat. Ipinunto rin ni Trillanes na malinaw na bawal sa batas na bigyan ng kontrata ang mga kamag-anak ng opisyal hanggang ika-4 na antas ng kadugo, ngunit sa kasong ito, mismong ama at kapatid ng senador ang nakinabang. Ibinulgar din niya na may mahigit 200 dokumento mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH na magpapatunay sa mga kontratang pabor umano sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Go. Ayon pa sa kanya, undercapitalized o kulang sa kapital ang CLTG at Alfrego Builders, kaya't hindi dapat sila kwalipikado para sa mga proyektong aabot ng daan-daang milyon. Para makalusot, nakipag-joint venture daw sila sa mga kumpanyang may triple na lisensya upang makuha ang mga kontrata. Git pa ni Trillanes, ito ay malinaw na paglabag sa batas at dapat papanagutin ang lahat ng sangkot. Hindi rin umano kapanipaniwala ang pahayag ni Bongo na wala siyang alam sa negosyo ng kanyang pamilya, lalo na't siya mismo ang malapit kay Duterte at may direktang koneksyon sa mga kontrata. Samantala, nanindigan si Senador Bongo na wala siyang kinalaman sa mga negosyo ng kanyang ama at kapatid. Ayon sa kanya, ngayon na nasa ombudsman na ang kaso, maaaring tingnan ng Commission on Audit kung may mga irregularidad. Idinagdag pa niya na handa siyang kasuhan, kahit pa ang kanyang sariling pamilya, kung mapatunayang may pagkukulang. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Binigyang diin din ni Go na hindi dapat gawing palabas ang issue at ang katotohanan ang dapat manahin. Anya, ang issue rito ay ang mga flood control projects, mga anomalous projects, at ghost projects, kaya dapat lamang na panagutin ang mga tunay na responsable. Habang kasalukuyang nasa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga aktibidad kaugnay ng International Criminal Court, nananatiling tahimik ang kanyang kampo tungkol sa reklamo ni Trillanes. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang pagtutok ng publiko sa kaso. Dahil sa isyong ito, muling nasusubok ang hangganan ng kapangyarihan, impluwensya, at pananagutan sa gobyerno.